Mga ka-friendship, meron ka bang tendency na mangutang ka na hindi mo talaga naunawaan kung magkano talaga ang interest na sinisingil sa'yo? You might be falling into a financial quicksand or trap. Kung gusto mo maiwasan to, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, we're going to talk about lending, yung mga lending app. Pag-usapan natin kung magkano ba talaga ang tunay na interest at pag-usapan po natin kung 10,000 ang inutang mo, magkano ang potential na babayaran mo. Let's say, pag ang tao nagipit sa 5-6 kumakapit. Pag sinabi natin 5-6 po, ang monthly interest po ay nasa 20% per month. So if you simply compute 20% times mo ng 10,000 pesos per month, ang dapat mong bayarang interest ay nasa 2,000 pesos per month. Siyempre, ipapakita sa iyo, hindi naman 2,000 sisingilin sa iyo. I-divide po nila yung 2,000 by 30 days. So, lumalabas lang siya ng mga 60 plus pesos. Kung titignan mo, napakaliit lang. 60 plus pesos lang ang interest na babayaran mo per day. Pero, ito po ang hindi natin alam. Akala natin, kung 2,000 pesos per month, ang utang ko times 12, 24,000 lang ang utang ko. Plus 20, 44,000 lang. Pakitype lang sa comment section, tama o mali. Para sa magsasabi ng tama, mali. Kasi po, ang tawag po natin dyan na hindi natin naintindihan, pag ikaw hindi ka nakabayad ng first 2,000 mo on the first month, ang utang mo na next month hindi na 20, 22,000 na. Okay? Sa 22,000 na ang singilan na ng 20%. O di ka na naman kanabayad. Nagko-compound po siya, nagpapasa siya. To cut the long story short, ito po ang reality. Guys, pakinggan nyo to. Baka ma-shock po kayo. So, if you are not able to pay your interest of 20% interest for 1 year, alam nyo ba, para simplihan na lang po natin, ilang beses dumodoble ang iyong utang sa 20% per month. Dumodoble yan ng 4 times. Every quarter, yung utang mo original, dumodoble siya. Okay? So, papaliwanag ko. Magkano original utang natin? 20,000. First 3 months, hindi ka nakabayad, dumodoble siya every 3 months. 20, magiging 40,000. 40, magiging 80,000. 80,000, magiging 160,000. 160,000, magiging 320,000 pesos. Yes. You heard it right. Yung original po natin ng utang na 20,000 sa umpisa, after 1 year, ang utang mo na ay 320,000 sa 5-6. Chinky, paano nangyari yon? Yan po ang sinasabi ng principle of the law of compounding interest. Yung interest, tumutubo ng interest, pumapatong ng interest, pumapatong po ng interest. Grabe yan, kapatid. O, sa 5-6. Buti na lang, di ako nakautang sa 5-6. Umuutang ako sa isang lending app na, naku, babala nga. 0.5% lang nga kami per day. 0.5% per day times 30 days, that's still 15%. Ay nako kapatid, 15% per month, 180% per year. Ito lang kwento na ito ni Jane. Isang kababayan po natin nagipit, umutang sa lending app na hindi niya naintindihan. Okay? So, akala niya, ang babayan lang niya nga nasa 0.5% daily interest, 10,000. So, ang babayaran lang niya ay 50 pesos a day. Okay? So, to cut the long story short, hindi siya nakabayad ng 50 pesos a day. So, 1,500 for the first month. Nakalimutan niya. In other words, sa dami niyang utang talaga, kapatid. Akala niya na ang babayaran lang niya 1,500 times 12 months, hindi ako nakabayad. So, in other words, ang babayaran ko lang nasa 18,000 a year. Akala niya. Kasi nga, 1,500 times 12, 18,000. Pero, hindi niya alam na yung interest pala, pumapatong ng interest, pumapatong ng interest, pumapatong ng interest, pumapatong ng interest. So, alam mo ang ending, ang total niyang utang, hindi yung 18,000 na interest plus yung 10 na principal na 28. Ang naging total na utang niya, umabot ng 142,000 na tumataginting. Grabe mga friendship. Kaya nga guys bago po tayo umutang, ito na po, para maiwasan po natin na magbibigay po ako sa inyo ng 4 na simple tips bago kayo mangutang. Number 1, unawain nyo po yung interest rate. Always ask for the daily, for the monthly, and the interest rates that you are borrowing. Kaya nga make sure lang, tanungin mo, magkano yung daily interest, monthly interest, or annual interest. Pag hindi nakabayad, nagko-compound ba yan o hindi? Pag ang sagot, nagko-compound, please, huwag mo nang pasukan. Parang awa mo na. Number 2, calculate the total cost. Use an online calculator to understand magkano talagang uutangin mo at magkano babayaran mo in time.
Baka masyak ka kung nagbabayad ka lang ng 2,000 pesos per month at 20%, nababayaran mo lang yung interest pero yung principal nandun pa. So habang buhay ka na magbabayad. Number 3, kung may utang ka, I suggest pay regularly. Avoid letting the interest compound by paying off your debt. As a matter of fact, pay more than the interest para makalabas ka. Kunyari, 20,000 at 20%. Ang utang mo, 2,000 bayaran mo. Dapat bayaran mo 4,000. Bakit? So para bayad na interest mo, nababawasan pa yung principal mo. So in time, kung 2,000 na babayaran mo, in 5 months, pwede ka nang makawala sa utang. Kasi 5 times 2, yung principal, 10,000. Wala ka ng utang. And then number 4, kung nahirapan ka pa rin talaga, seek professional help. Consult a financial advisor, consult people who are close to you na talaga makakatulong sa iyo to make the right decision. Guys, let me tell you this. Ang pangungutang ng pera, okay, minsan talagang kailangan talaga dahil talagang nagipit. Pero, wag sana naman po na ikaw ay nahulog sa isang malaking problema at dadagdagan pa natin ng isa pang mas malaking problema. Kaya para sa mga taong nawawalan po ng pag-asa at nakita mo na talagang helpful naman tong video na ito, I suggest that you subscribe on this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan. Gusto ko kayong tulungan na makawala talaga sa utang because that is one of the most stressful na talagang pwedeng mangyari sa isang tao. Comment below kung meron kayong mga ganung storya about lending app na hindi nyo alam ngayon pinagbabayaran yung utang kaya para matuto rin yung ating mga kaiponaryo dito. Sana naman nakatulong. If you like this video, please like and share this video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.